Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Come to the 2024 World Congress entitled Family Life and New Technologies by the International Federation for Family Development, or IFFD. Inspiring speakers and experts will share valuable insights on parenting tips and strengthening family ties in this fast-paced modern world. The 2024 IFFD World Congress will be on February 24 to 25, 2024 at the Waterfront Hotel, Lahog, Cebu City. Register now through www.iffd.org and the 2024 IFFD World Congress page on Facebook. See you in Cebu. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sunflower Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sunflower Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Sunflower Plus. Mabibili sa mga butika. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methylsalicylate Top 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwala ang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Alas 7 ng umaga.
napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, bigyan kita drip. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reported dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Maayong buntag Pilipinas. Ako po si Radyo Manaljo Bendijo. Martes, 23 sa buwan ng Enero taong 2024. At Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ikatlong sunod na taas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad na ng mga oil company. Megit piso kada litro itinaas sa presyo ng gasolina. 3 bayan sa Occidental Mindoro positibo sa African Swine Fever. Mayorya ng mga Pinoy mas may pakialam sa mahal na presyo ng mga bilihin kumpara sa charter change. House Speaker Martin Romualdez inakusahan ni Senador Bato de la Rosa na nasa likod umano ng pagsusulong ng People's Initiative. National Security Council pumalag sa panibagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Mga nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng landslide sa Davao Region pumalo na sa 16. Search and retrieval operation sa landslide site sa Barangay Mount Diwata itinigil na. Posibleng power blackout sa Dinagyang Festival sa Iloilo pinaghahandaan. At sa ating entertainment news, Angel Locsin ayaw na raw bumalik sa showbiz. RMN Network News. Detalye po ng ating mga balita. Ipinatupad na ng mga oil company ang ikatlong sunod na taas presyo sa produktong petrolyo epektibo kaninang hating gabi. Tumaas ng piso at 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 95 sentimos naman ang nadagdag sa kada litro ng diesel labang walang pagbabago sa presyo ng kerosene. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na epekto pa rin ito ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Nagbabadya rin ngayon ang pagbabawas ng produksyon ng mga malalaking oil exporting country na inaasa makakapekto sa pandaigdigang supply. In fact, sa January, ang projection ho ay meron hong oversupply na around 2.2 million barrels per day. Kanya lamang, ito rin ho yung buwan na inaagam-agam na ho yung implementation ng production cut ng OPEC+. Instead na dire-diretso ang rollback, dito ho natin nakikita na meron hong nakaambang, hindi naman malalakihan but may mga increases. Tinig po yan ni Director Rino Abad ng Energy Department Oil Industry Management Bureau. Humihirit ng taas presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty ang ilang mga panadero. Sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Ayon kay Samahang Panadero ng Pilipinas President Chito Chavez, 20 sentimos ang hinihirit na dagdag sa kada piraso ng Pinoy Pandesal habang 2 piso naman sa kada pack ng Pinoy Tasty. Ayon kay Chavez, dati pa nilang hinihiling ang taas presyo subalit hindi pinagbibigyan. Kalahati lamang din ang inaprubahan noon na 2 pisong dagdag singil kumpara sa kanilang hiling na 4 na piso. Sa ngayon, nasa mahigit 700 piso na raw ang halaga ng kada sako ng harina. Malayong malayo kumpara sa 700 piso sa huling naging taas presyo. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ay mas mura dahil bahagi ito ng corporate social responsibility ng malalaking panaderya. Samantala, baka wala nang magtanim ng sibuyas sa bansa sa susunod na taon o sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Ito naman ang ibinabala ng ilang mga magsasaka sa Nueva Ecija sa gitna pa rin ng pagbulusok ng presyo ng sibuyas sa merkado dahil sa oversupply. Ayon kay Dan Alfaro, chairman ng Bungabon East Farmers and Fisheries Service Cooperative, bagsak presyo pa ngayon ng sibuyas na nasa 17 pesos lamang ang kada kilo.
Malayo rin ito sa 700 piso kada kilo na bentahan noong December 2022. Sa kabila ng murang presyo, kokonti pa rin ang bumibili nito sa ngayon kaya't napipilitan na lamang silang itapon ang mga sibuyas. Bukod kasi sa pagbaha ng mga imported na sibuyas, pasakit ngayon sa mga magsasakang mahal na presyo ng abono at pamemeste ng army worms sa mga pananim. Tatlong bayan sa Occidental Mindoro positibo sa African Swine Fever. Kasama natin sa Balita Radyoman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. Tuluyan ng tinukoy ng pamalang panlalawigan matapos na opisyal ng lumabas sa pagsusuri ng Bureau of Animal Industry na nagpositibo nga sa African Swine Fever virus ang mga native na baboy o baboy ramo sa bayan ng San Jose, bayan ng Rizal at sa bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Ang mga lugar ay Sitio Danlog at Sitio Balingason ng Barangay Monteclaro, San Jose at Sitio Amaling 1 ng Barangay Manoot, bayan ng Rizal, kabilang na ang Sitio Buboy ng Barangay San Vicente, bayan ng Santa Cruz. Kaugnay nito, Iusap nito na voluntaryo ng ibigay sa mga otoridad ang mga alagang baboy na sakop ng 500 metro sakop na apektado ng ASF alinsunod sa Department of Agriculture Administrative Order No. 22 Syria 2020. Binigyan din nito na makatatanggap umano ng ayuda mula sa pamalaan ng mga maapektuhan ng ASF. Nanawagan din nito na mahigpit na pinagbabawal na ang bumili o mga lakal ng baboy o karne nito mula sa mga nabanggit na lugar kahit na ito ay na-process na. Samantala, tiniyak ng gobernador na patuloy ang gagawing surveillance at pagkuha ng mga blood sample sa mga may alagang baboy sa buong lalawigan. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro. Tatak, RMN. Maraming salamat Radyoman Marcelo Raro. Pag-aaralan din na mabuti ang dami ng iangkat na karne ng manok sa bansa. Ito naman ang panawagan ng Agricultural Group kasunod ng pagsuspinde mula sa importasyon ng sibuyas hanggang sa buwan ng Mayo. Sa panayab ng RMN Manila kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairperson Rosendo So, layo nitong maiwasan ang oversupply ng manok sa merkado at pagkalugi ng poultry farming. Hindi naman daw kailangang tuluyang ihinto ang importasyon ng manok pero dapat pag-aralan ng mabuti ng Agriculture Department kung gaano lang karami ang dapat ipasok batayan sa local production. Aminado kasi si So na bagamat sapat ang local supply ng manok, kailangan din natin ng buffer stock pero hindi naman sobra-sobra. Hindi dapat na basta-basta sige-sige na lang huwag, no? Dapat pag-aralan mabuti. Tingnan yung ilang ba talagang local production and ilan lang ang kailangan ipasok. Yun ang nakikita natin na solusyon para at least hindi basta-basta na hintuin yung pagpasok naman ng chicken. Samantala, tiwala naman si So, magiging maganda pa rin ang local production ngayong taon sa kabila ng banta ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Yung standing crop natin, ayos pa naman. Na maski nandiyan ang El Nino, hindi pa rin ganun katindi ang pagtaas ng importation. So, ang tingin naman natin na this year ang crop natin, baka tataas pa kaysa yung production natin ng 2023. Inigyan ni SINAG Chairperson Rosendo So sa panayab ng RMN Manila. Mas may pakialam ang mayorya ng mga Pinoy sa mahal na presyo ng mga bilihin at serbisyo kumpara sa charter change. Yan ang lumabas sa tugon ng masa survey ng Octa Research kung saan 73% ng mga Pinoy ang nagsabing pangunahing ikinababahala nila ang pagkontrol sa inflation o yung bilis nga po ng pagmahal ng mga bilihin. Sumunod dito ang pagkakaroon ng abot kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne. Nasa 45%, habang pangatlo at pang-apat ang paglikha ng mas maraming trabaho at pagpapataas ng sahod. Pagdating naman sa pagbabago ng konstitusyon, 1% lang ang nagsabing pangunahing concern nila ito, habang 1% lang din ang nagsabing major concern nila ang pagbabago ng konstitusyon. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang December 14 sa 1,200 mga Pilipinong edad 18 pataas. Alas 7:10 ng umaga, si House Speaker Martin Romualdez umano agda sa likod ng pagsusulong ng People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution.
Ito naman ang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung saan ilang kongresista na raw ang nagkumpirma sa kanya at humingi ng pasensya. Ayon kay Bato de la Rosa, ito raw ang dahilan kung bakit mga congressman din ang nangunguna sa pagsusulong ng People's Initiative sa bawat distrito at namimigay ng claim stub para makakuha ng pera kada pipirma. Kapag natuloy ang People's Initiative, paghihinain ito ang boto ng Senado dahil pagsasamahin ang bilang ng boto ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Itinanggi naman ni Romualdez ang mga aligasyon ni De La Rosa at sinabing wala siyang anumang utos kaugnay dito. Kahapon, nagsagawa ng caucus ang Senado upang talakayin ang issue ng People's Initiative. Hinamo naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging prangka pagdating sa investigasyon ng ICC o International Criminal Court. Ayon kay de la Rosa, dapat diretsuhin ni Pangulong Marcos kung siya mismo ang nagbigay ng basbas para mag-imbestiga ang mga taga-ICC sa bansa. Nauna na raw kasing tiniyak sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang taon na hindi papayagang makapasok ang ICC. Tinitiyak naman ni De La Rosa na handa siyang harapin ang investigasyon kung mismong si Pangulong Marcos ang pumayag dito. Kamakailan sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakapagsagawa na ng inisyal na investigasyon ng ICC noon pang nakaraang taon. Una na ring inihayag ng Department of Justice na papayagan ang ICC na magsagawa ng investigasyon basta't naayon sa legal na proseso. Ilang mga pirma mula sa National Capital Region para sa isinusulog na People's Initiative na tanggap na rin ng COMELEC. Report mula kay Radyoman Eman Mortega. Eman! RMN Live Report. Iniheg na ng Commission on Election o COMELEC na nasa 11 distrito na sa National Capital Region o NCR ang nagsumiti ng kopya ng mga lagda para sa isinusulong na People's Initiative. Sa datos mula sa COMELEC, mayroon ng mga lagda ang naisumiti mula lungsod ng Maynila, Makati, Caloocan, Navotas at Quezon City. Ayon kay Chairman George Garcia, nitong nakalipas na linggo, umabot na sa mahigit 800 na natanggap din ng forms mula sa iba't ibang mga munisipalidad at lungsod. Ang mga lagdang ito ay susuriin pa ng COMELEC kung totoong galing sa mga botante kapag may formal na petisyon para sa People's Initiative. Sa ngayon naman ay hinikayat ng Komisyon ng Publiko na mag-report kung pinipilit silang pumirma para sa People's Initiative. Matatanda na ang People's Initiative ay isa sa tatlong paraan para mabago ang saligang batas o ang 1987 Constitution. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Papak, RMN. Maraming salamat, Eman Mortega. Samantala, 90% ng nalikom na pirma para sa People's Initiative sa Pangasinan na isumiti na sa COMELEC. Kasama natin sa balita, Radyoman Bad Sagdalaw ng IFM Dagupan. Umaabot na ng 90% ng mga pirma sa mga munisipyo at syudad sa buong lalawigan ng Pangasinan kaugnay sa People's Initiative ng pag-amyenda sa 1987 Constitution ang naipadala ng COMELEC Pangasinan sa kanilang central office. Ito mismo ang kinumpirma ni Pangasinan Provincial Election Supervisor Attorney Marino Salas sa naging panayam ng IFM Dagupan. Ayon sa opisyal, dito mga kalibas sa linggo at araw anya dagsama nagdadala ng mga pirma sa kanilang tanggapan upang isumite ang nasabing mga pirma. Sa bawat bayan anya nasa 5 hanggang 20,000 ang pirma ang ipinasa sa kanila at kanila namang i-verify kung sila nga ba talaga ay botante ng Pangasinan at kung sila nga ba talaga din ang nasabing nakapirma sa nasabing papel. Sa ngayon ay patuloy pa din anya sila sa pagtanggap ng may papasang pirma sa kanila at kahit sino naman anya pwedeng magpasa na nasabing pirma sa tanggapan ng COMELEC, bagamat aminadong opisyal na magiging madugo ang gagawing validasyon dahil imamano-mano anya nila ito ang mga libo-libong mga pirma sa lalawigan ng Pangasinan kagaya na lamang dito sa Dagupan City na umaabot sa mahigit 20,000 ang pirma na ipinasa sa hari ng COMELEC. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bads Agtalaw, Tatak, RMN. Maraming salamat, Bads Agtalaw. Signature campaign para sa Tchatcha charter change sa Bacolod, tinawag na immoral at anomalos kontra pirma ikinasa sa lungsod. Report gikan kang Radyoman Albert Tiner, RMN Bacolod, Bert Bangaga.
Kontraperma ay kinasa ng isang kilalang abogado sa lungsod sa mga nagperma para sa charter chains. Ayon kay Attorney Cesar Viloria Jr., batay sa kanilang nakuhang impormasyon, marami sa mga nagperma para sa charter chains ang hindi napaliwanagan at hindi alam ang kanilang nilagdaan sa information sheets. Ang kontraperma sheets naman ay nakasulat sa local dialect na Hiligaynon, Tagalog at English para maintindihan ng ordinaryong tao. Ayon kay Viloria, ito ang ipapadala sa Commission on Elections para mabawi ang unang perma o lagda sa information sheets. Samantala, tinawag naman ni Father Arman Union ng One Ecumenical Council na immoral at anomalous ang signature campaign para sa charter change dahil ito ang paralang sa interes ng mga politiko sa likod nito. Kasama mo sa RMN, DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Karamen. Damo salamat, Albert Hiner. Pinatawan ng National Telecommunications Commission ng indefinite suspension ang operasyon ng radio at TV stations ng Sunshine Media Network International o SMNI na pinamumunuan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Batay sa 6 na pahinang cease and desist order ng NTC, nabigo umano ang SMNI na sumunod sa naunang ipinataw na 30-day suspension laban sa nasabing network. Ayon kay NTC Commissioner Ella Blanca Lopez, pinagpapaliwanag din ang SMNI sa loob ng 15 araw kung bakit hindi sila sumunod sa isang buwang suspensyon na ipinataw noong Disyembre. Nag-ugat ang suspensyon matapos ang isinagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa mga paglabag ng SMNI sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa. Makarang i-ere ang ilang programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na at ang balitang umano'y fake news laban din kay House Speaker Martin Romualdez. Alas 7:17 ng umaga, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2025 midterm election. Kahit sa 2028 pa nakadagdang matapos sa kanyang termino bilang pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Sara, tatakbo siya nang malaman na hindi nakakandidato sa susunod na halalan ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Baste Duterte at Congressman Paulo Duterte. Hindi naman malinaw ni Vice President Sara kung saan posisyon siya tatakbo. Sa 2025 midterm elections, maghahalal ang taong bayan ng mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Samantala sa kaugnay pang balita, si Vice President Sara Duterte sinagot ang tanong ng mga media tungkol sa kanyang political plan maging ng kanyang pamilya. Kasama natin sa balita Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Sinabi noong nakaraang linggo ni former President Rodrigo Duterte o FPRRD sa interview ng Davao Media na nasa anak nito na si Vice President Sara Duterte ang bola o desisyon sa political plan ng pamilyang Duterte. Kaugnay nito sa pagdalo ni VP Sara kahapon sa 4th founding anniversary ng City College of Davao dito sa lungsod. Nilinaw niya sa Davao Media ang tungkol sa political plan ng pamilya. Anya na ang pagtakbo sa eleksyon ay personal na desisyon. Anya suportado nila ang kung sino man ang gusto tumakbo sa eleksyon. Pero kahapon, walang inihayag ang Vice Presidente na specific plan ng pamilya Duterte sa politika. Sa kabilang dako naman, sinabi ni VP Sara na nagsagawa na sila sa Department of Education ng konsultasyon sa mga empleyado, stakeholders at mga paaralan para mapag-aralan ang pagbalik ng school calendar o pagbukas ng klase sa buwan ng Hunyo mula sa Agosto. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN! Maraming salamat Radyoman Renz Barbarona. Paglilipad sa pasukan sa Hunyo, hiniling ng Senado na pag-aralan muna. Report mula kay Radyoman Conde Bata. Conde! Hinimok ni Senator Nancy Binay ang Department of Education o DepEd na pag-aralan muna ang planong ibalik sa Hunyo ang pagbubukas ng klase sa bansa. Kaugnay na ito sa desisyon ng DepEd na simula ng unang araw ng klase ngayong taon sa July 29 para sa unti-unting pagbabalik ng school year sa June to March, simula naman sa 2025. Ayon kay Binay, mas maigi na pag-aralan muna ng ahensya ang planong pagbabalik ng klase sa Hunyo dahil sa kanyang pagkakaalam may binago ang buwan ng pasukan ng mga estudyante noong una dahil sa palaging nakakansela ang klase dahil sa madalas na bagyo. Anya, maganda na pag-aralan kung ano ang advantage at disadvantage nito at hindi maaaring madalas na ginagawa ang pagpapalit ng petsa na pasukan. Dagdag pa ni Binay na posibleng matapos ang 3 taon ay sasabihin na hindi pala epektibo ang June to March na school year at babaguhin na naman ito. Mahalagaan niyang mapag-aralan kung ano ang implikasyon o epekto nito, partikular sa panahon ng summer na sadyang mainit lalo't may El Nino.
banyo at tingnan din ang mga araw na nawawala sa mga mag-aaral sa mga buwan ng tag-ulan dahil sa mga bagyo at pagtaas ng baha. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Madcon de Batak, Tatak, RMN. Maraming salamat, Conde Batak. Sa kaugnay pang balita, yun daw pong pagbabalik ng school calendar sa June to March ay posibleng makatulong sa turismo at ekonomiya ng bansa. Sinong nagsabi niyan? Radyoman Grace Mariano. Nakiisa na rin si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Sabarber sa mga nananawagan na ibalik ang school calendar sa June hanggang March mula sa kasalukuyang Agosto hanggang Mayo. Naniniwala si Barbers na ang dating school calendar ay malaking pabor para sa mga estudyante, magulang at guro na hindi na kailangang magdusa sa matinding init tuwing summer kung saan nalalagay sa panganib ang kanilang kalusugan. Diin pa ni Barbers, makakatulong din sa turismo at ekonomiya ng bansa kung maibabalik ang summer vacation para sa mga mag-aaral. Paliwanag ni Barbers, ito ay dahil muling magkakaroon ng mga estudyante ng panahon na bumiyahe at pumasyal sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama ang kanilang pamilya. Sabi ni Barbers, ang naturang tradisyon na nagbibigay saya sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang ay nawala o hindi na naisagawa sa loob ng ilang taon dahil sa umiiral na school calendar. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Grace Mariano. Samantala, nagsumite na ng affidavit sa Philippine Coast Guard ang bangingisda na nag-upload ng video ng panibagong insidente ng pangaras ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga usapin sa West Philippine Sea, nasa kanila na ang affidavit ng mangingisdang kumuha ng video na si Jack Tabat. Nitong 12 ng Enero lamang nang mangyari ang insidente kung saan pinigilan silang mangolekta ng mga shells sa Baho de Masinloc. Hindi agad sila binitawan ng China Coast Guard at inutusan pa sila na itapon pabalik sa dagat ang mga nakolektang mga shells bago itaboy. Pagkatapos ng documentation, isusumite ang mga affidavit sa National Task Force West Philippine Sea at Department of Foreign Affairs at sila na ang gagawa ng diplomatikong hakbang laban naman sa China. Ilang araw lang matapos ang insidente, nagkasundo pa ang Pilipinas at China na paigtingin ang maritime communication at solusyonan ang mga issue sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at bilateral dialogue. Umalma ang National Security Council sa panibagong insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, dapat tuparin ng China ang kanilang commitment na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Umaasa si Malaya na matutupad ang pinag-usapan lalo na't parehong bansa naman ang ayaw na tumaas ang tensyon ngayong taon. Nababahala raw ang Pilipinas sa patuloy na ginagawang aksyon ng China. Sabi pa ni Malaya, mabuti na lamang at may kumuha ng video para may ebidensya sa ginagawang panghaharas sa mga Pilipinong mangingisda. 7:23 ng umaga, umakyat pa sa 16 magnasawi sa magkakahiwalay na insidente ng landslide sa Davao Region. Ayon sa ulat, 12 sa mga ito ay naitala sa Mount Diwata sa bayan ng Moncayo, Davao de Oro. Habang may 2 rin na nasawi sa Davao City at tag-isa naman sa Davao Oriental at Davao Occidental. Sa bilang na ito, 10 pa lamang ang kumpirmado habang kinukumpirma pa ang 6 na casualty. Samantala'y tinapos na ang search and retrieval operation sa landslide site sa barangay Mount Diwata matapos mahukay ang huling hinahanap na bangkay. Posible ring hindi na pabalikin sa lugar ng pinangyarihan ng landslide ang mga residente dahil sa pagiging mapanganib nito. Samantala, yung sa evacuate po natin, ma'am, kasalukuyan pa natin ina-assess yung area. Kasi talaga naman since then, hindi na talaga advice for habitation yung lugar na yan. In fact, the national government has given them pabahay po sa malapit na barangay, yung safe na barangay, para doon sila lumipat. Kaso nga lang po, considering na yung source of income talaga nila is mining, may mga pailan-ilan talaga na bumabalik doon sa area. Sa kabuuan naman, sumampa na sa mahigit 150,000 pamilya o katumbas ng mahigit 600,000 katao na sa Davao Region at Caraga ang apektado ng masamang panahon na dulot ng shear line. Nasa halos 80 landslide at 70 insidente ng pagbaha ang naitala ng NDRRMC dahil pa rin sa pagulan.
Samantalang NGCP ay naghahanda na upang masiguro na walang power blackout sa Dinagyang Festival sa Iloilo. Kasama natin sa Balita Radyoman Maggie Maleriado ng RMN Cebu. Network News. Isang sling bag na punong-puno ng mga hinihinalang Nagsagawa ng corrective maintenance activities ang ilang power generation companies sa Iloilo bilang bahagi ng kanilang paghahanda upang mapasiguro na walang power blackout kasabay ng Dinagyang Festival ngayong linggo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ito ang rason sa naranasang 4 na oras na scheduled power interruption kaninang madaling araw sa ilang franchise area ng More Power, ang power distributor sa lungsod ng Iloilo. Babahala ang mga Ilonggo na maulit ang power interruption sa Panay dahil hindi pa rin nare-resolba ang internal problem sa ilang mga power plants. Samantala, sinuspende na ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Iloilo sa Enero 26, 27 at 29 batay sa Executive Order No. 009 Series of 2024 dahil sa inasang matinding trapiko at ipinapatupad na road closures kasabay ng Dinagyang Festival. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Maggie Maleriado, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Maggie Maleriado. Isang bag na may lamang nakaw na mga cellphone ng mga dumalo sa Sinulog Grand Parade sa Cebu, i-turn over ng isang concerned citizen. Report gikan kang Radyoman Ken Galinea, RMN Cebu. Isang sling bag na punong-puno ng mga hinihinalang ninakaw ng mga cellphone ang na-turn over sa Abaliana Police Station sa lungsod ng Cebu. Ayon sa kapulisan, iabot sa kanila ang isang itim na bag na ayon sa nakapulot nito ay posibleng mula sa isang lalaki na bigla na lang tumakbo sa harapan ng isang PUJ at saka iniwan ang bag sa harap ng gulong ng sasakyan. Nang kunin ang sling bag ay dito na nakita ang 10 mga cellphone na kanilang hinihinalang ninakaw. Kagad itong na-turn over sa police station kung saan ang ilan dito ay nakuha na ng mga may-ari na biktima ng pagnanakaw nung dumagsa ang mga taong nanood sa Sinulog Grand Parade. Kasama mo sa RMN DYHP Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN. Daghang salamat Ken Galinea. Eto na siya. Si Angel Locsin daw ay ayaw na raw bumalik sa showbiz. Alamin nga natin kung bakit sa ulat ni Josa yan. Good morning, Josa. Good morning, Kuya Sander, saka Tito Aljo. Good morning. Hi, hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Ayan, ibinunyag ng showbiz columnist at talent manager na si Ogie Diaz na wala pa talagang balak na magkaroon ng showbiz comeback ang aktres na si Angel Locsin. Sa latest YouTube vlog ni Ogie na Showbiz Update, sinabi nito na masaya naman si Angel na wala muna siyang social media. Say pa ni Ogie, binibigyan ng panahon ni Angel ang kanyang sarili kasama ang kanyang asawa na si Neil Arce at sa ngayon ay pinagkakaabalahan ng aktres ay ang paglalaro ng mga online games. Sinabi pa ni Ogie na deserve din ni Angel ang magpahinga muna dahil nung nagtatrabaho pa ito ay talagang walang tigil ang mga proyekto nito. Matatagdaan mahigit 1 taon na mula nang nakita sa publiko si Angel noong 2022. Tagal na rin, no? Ang tagal, oo. Parang hindi ko alam kung ano yung teleserye o movie na last ng panood. Mukhang masaya naman si Angel Locsin sa kanyang buhay ngayon. Ikakasal na ba siya? Wala. Kasal na sila. Kasal na. May family na siguro, kaya focus muna. Ano pa lang, wala pa siyang anak. Wala pa silang anak. Baka bubu sila ng isang balusog na pamilya. May mga anak, di ba? Sige. Darna! Ayan, si Darna. Diba? Masaya rin si Angel at okay naman na yun. Iba na, ay, ano ba to? Ang dami naman na niya ng patunayan sa showbiz. At least okay na yun. Sige. Ako na daw papalit. Ikaw nang papalit. Ako na daw papalit. Kamukha mo naman Locsin. din siya, di ba? Oo, diba? Teddy Boy Locsin nga lang. Bira. Sabi ko naman may NPC dito si Kuya Sander. Teddy Boy Locsin, hindi Angel Locsin. Uy, pwede din. Pwede rin, diplomat. Pwede. At iyan ang entertainment niya sa nag-iisang Josa sa balat ng radyo. Ako si Josa yan, Tatak RMN. Thank you, Josa yan. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab.
Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Mayong buntag, Pilipinas! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Alas 7:30 ng umaga.